kilalang manunulat. Ladies and gentlemen, please welcome Ronald Carvalho. The Korean beauty, Ronald Carvalho. Ladies and gentlemen, Ronald Carvalho, my good friend! Hello! Direct Kwentuhan with Ronald Carvalho na naman. Alam nyo, wala tayo sa Laccent Hotel ngayon. Espesyal ang ating panauhin, dinayo ko siya talaga. Isang napakagandang aktres sa industriyang ito. Award-winning prime actress at kasalukuyan siyang gumagawa ng teleserye at siya ang leading lady ni Coco Martin, hindi lang sa totoong buhay, kundi pati sa bagong seryeng Sigabo. Sino pa ba? Wala namang iba na. Ladies and gentlemen, the one and only Miss Julia Montes. Hi po! Ay, ang ganda-ganda mo talaga in Thank person. you for waiting. No, it's okay. Upo tayo. Upo. Sige po. Finally, nag-meet din tayo. Oo nga po. Isa ka sa mga young actresses na hinahangaan ko talaga. So, alam mo kung anong nag-uugnay sa ating dalawa na hindi mo to alam. Mula nung nakilala kita sa publicity, na taga-Biata, Pandacan ka, lumaki ako sa Pandacan. Asan po doon? Sa Kahilom 3. Oo, kaya ay si Julia taga Pandacan. Grabe. Tapos may parlor kaya at that Opo, time, opo. no? So bata pa lang nagne-negosyo ka na. Yes po. Bali doon po kami pinalaki ng lola ko. Oo nga, yun Sa salon nalaman ko din, talaga. lola rin ang nagpalaki. Tapos German ang dad mo, di ba? Yes po. Tapos yung mom mo, correct me if I'm wrong deaf siya. Deaf and mute. Pati po dad ko, deaf and mute. Ay, Yes. talaga? Bali Filipina si mama Oo, po, yes, tapos oo. si German. papa German, pero deaf and mute din. So different sign language po yung ginagamit nila, pero same na deaf and mute. Paano raw sila nag-meet? Penpal pa po nung time na Oo, yun. penpal. Wala pang mga ano Wala pang masyado. internet, wala Opo, pa. lahat yun talagang penpal. Oo, Doon sila so nag-meet. Common friends, tapos Oo. pinakilala po sila, tapos Oo. penpal na. So, lumaki kang kasama ang dad? Na-meet mo siya? Ay, hindi po. Na-meet ko si Papa around 21 na po ako nun. Okay, oo. Tapos lumaki po ako with lola ko. Yan, siya talaga nagpalaki sa akin kasama yung mama ko. Pero yung lola mo, hindi naman deaf. Hindi po. Si lola po ang nag-aral before kasi anak niya po si mama ko na siya yung parang basically nagturo sa amin kasi kami pong magkakapatid, hindi naman na po kami nag-aral ng sign language. Oo. Parang nakalakihan na lang, nakasanayan na po. Tapos si lola ko, siya yung pinaka talaga nag-aral for mama. Marami kayo magkakapatid. Bali, tatlo po kami sa mother side. Oo. Tapos may 2 brothers din po ako sa father. So, kakilala mo sila? Close kayo? Nakilala ko na rin po yung sa father side. Tapos yung sa mga kapatid ko, sabay-sabay naman po kaming lumaki. Curious ako, sa Pandacan ka nag-aral, ganyan? Opo. Saan? Sa ano? Nagbagong diwa po ako ng alam grade ko 4. yun, di ba? Tapos meron po ako Blessed Hope dito sa Christian School sa may Laura Street po. oo. As in, doon po talaga ako lumaki. Lumipat lang po kami nung magsa-start na akong mag-Mara Clara. Medyo nalalayuan na po kami. Tama. So, nag-rent lang kami dito sa may Quezon City na. Oo, saka medyo nakakaluluwag-luwag na lalo ng mga Kaya nang lumipat ng rental. Oo. Pero rent pa rin po kami. Matagal po rin bago rin po ako nakapag-enjoy. So, wala na yung Pandacan, home? Meron pa po. Yung iba ko pong kamag-anak, nagstay pa rin sa Pandacan. So talagang taga-Pandacan ka pareho. Ganun din ako. Tagal ko na wala sa Pandacan, mga relative Nandun pa rin po. Dapat pala, pumunta tayo doon pag fiesta Oo nga, po. di ba? Pag Yes. fiesta ng Santo Niño. Ayun, so, alam ko yung Bulit-Bulilit ba yun? Yung Going Bulilit Going po. Bulilit. Pero basically, paano ka na-discover?
Actually po, nag-start po yan, 5 years old. Doon po sa may Riles natin. Meron po doon nakadiscover sa amin ng lola ko na kung gusto daw po kami mag-commercial. Okay. So, nag-start po yun. VTR, commercial. Tapos nakukuha pa ilan-ilan. Tapos doon, doon sa world ng commercial, may nakakita naman po sa amin na talent manager, pa-TV. Oo. So, parang tinanong si lola ko, baka gusto mag-artista ng apo mo, ganyan-ganyan. So, audition. Nag-start po ako sa ibang channel pa. Oo. Tapos hanggang sa nakuha po akong young Ann Curtis sa Hiram. Okay, oo. Yung teleserye na Hiram. And then after po nun, may audition yung Goyang Bulilit. Nag-audition po kami. Tapos doon na swertehan pong natanggap. Oo. Pero may kwento yun eh. Kasi Oo, sige, kwento. ang kwento ni Direk Bobot, hindi talaga ako kasama sa shortlist. So parang sa top 20 po yata, hindi yata ako kasama. Tapos parang may nakikita lang siya sa aking something. Hindi, isama niya si Mara. Mara pa po kasi Mara, pangalan ko yes, Mara Schnitka. Mara. So yun, si Direk Bobot, kung hindi ako nakita ni Direk Bobot, malamang hindi ako napasama sa Goyang Bulilit. Alam mo, maraming ganyang kwento. Yung nag-audition tapos hindi kasama, pero nagiging malaking artistang tulad mo. Alam ko sinong ganyan? Sino? Si Alden Richard. Talaga po? Nag-starstruck, di ba? Wala siya dun sa top 100. Hindi siya nakita sa TV. Tapos nung naghahanap na ng mga artista, tingin nga yung mga hindi napili. Doon po siya Ang ganda rin ng kwento ni Diba? Alden. Parang sa'yo, no? Ngayon ko lang narinig yung kwento mo. So, bakit naging Julia Montes? Sino nag-isip? Technically po, ang mga involved po si Mr. M, tapos yung buong management po nun eh. Kasi sa pagkakalala po, especially Sir Deo. Kasi po, nung time po na yon Mara Clara, may tagline po yung Mara Clara na, ako si Judy Ann Santos, ang Mara noon. Tapos sasabihin ni Catherine, ako si Catherine Bernardo, ang Mara ngayon. Mara po yung real name ko. So, nung after Goyang Bulilit po, medyo pinalitan na po yung apelido ko ng Montes. Galing po yun kinila Direk Bobot, ganyan-ganyan na parang... Kasi yun German yung surname. Opo, mahirap talaga. So, naging Montes. So, Mara Montes. Pero nung Mamara Clara nga po. Siyempre, Yes. mahirap na Confused. Clara ako, Confused, pero oo. Mara yung name ko. So, pinalitan po ng Julia. So, Doon sila po nakaisip. nag-start. Yes po, doon nag-start Julia Perfect, Montes. kasi bagay sa'yo. Hindi, ang screen name kasi may binabagayan. Ang nakakatawa po nun, ilang beses akong tinanong nila Sir Deo, meron ka bang other name? Meron ka bang ganito? Wala po talaga kasi pinanganak po ako ng mama ko para talaga sa Mara Clara. Pinangalan ako kay Mara talaga. Diba? So wala talagang other names. Tapos tinatanong nila ako, may gusto ka bang pangalan? Siyempre, noong mga panahon na yun, uso pa yung laruan ng Bratz. Chloe pa gusto kong pangalan. Yung mga weird po ng pangalan. Pero blessed naman po na So, naging biro mo, Julia. no? Talagang pinangalan ka dahil dun sa Mara Clara, no? God's will. Ang galing, talagang papunta ka doon sa path na yon na eto, nandito ka na ngayon. So, nag-aartista ka na, ang pinaka-launching nga, yung Mara Clara. Opo, yun po talaga yung big break namin. Big break Kasi na, yun yung parang matatawag ko pong parang sa movie full length. Oo. Kasi talagang yun yung main role ka na. Oo. Tapos mahaba-haba na yung roles mo. Hindi na yung tatanda ka na. Kasi pag mga young ka, automatic Oo ilang nga. sequence Oo ka nga, lang. oo. po eh. So, Catherine Bernardo na yan, di ba? That time, pinagtatapat kayo. During that time, may rivalry ba talaga? Never po. Ang relationship namin ni Catherine, ang super blessed kami. Kasi with show business po, di ba lagi po sinasabi, ang hirap makahanap na tunay na kaibigan. With Catherine, yun po yung nahanap namin sa isa't isa. Oo. Blessed kami na nung time na yun, kami yung nagkatrabaho. Oo. Tapos, nagsunod-sunod yung blessing namin. Hindi, parang nagkakaalalayan po yung isa't isa. Parang nagkaroon kami ng kapatid sa isa't isa. Oo. Tapos ako naman po, dahil laki po ako sa lola, blessed naman po ako ng parang nagkaroon ako ng nanay kay Tita Min. Kasi si Tita Min talagang alagang-alaga niya si Catherine. So, blessed kami dun sa scenario at yung opportunity na nabigay sa amin ni Sir Deo with Mara Clara talaga. Hanggang ngayon, nagkakamustahan kayo. Opo. Actually, hindi lang kami laging lumalabas or parang lagi nagkakabanding kasi iba yung schedule namin sa isa't isa. Pero kami yung tipong magkaibigan kapag nagkita po. Parang kailan lang kakakita lang namin. Ganun naman yung kind of friendship na meron kami. Oo. During that time, syempre, teenager kayo, di ba? Nagkaroon ka ba ng mga parang ibang ka-love team o crush na artista din? Ka-love team po dati, nag-try yung sa... Kasi hindi ako ma-love team. Hanapin mo ako yung hindi siya talagang partner-partner eh. Pero naikot po namin kasi parang teen show Oo siya. nga, tama. Crush. Crush? During that time.
Wala Parang- pa si Coco sa buhay mo. Alam naman to ni Coco. Oo. Wala po akong masyadong naging crush talaga, especially kabatch ko. Pero, crush ko before si John Lloyd. Okay. Talagang idol ko siya. Na kapag nanonood ako ng movie po niya, talagang fan talaga ako. Hindi kayo nagkasama, no? Hindi po Oo. Hindi po kami nagkaroon So, ng opportunity. Alam ko, nagkasama na kayo ng megastar ni Sharon Cuneta, di ba? Yes. Sa isang magandang Saving Grace teleserye. So aside from Shawi, may gusto ka pang makatrabaho. Bukod, si John Lloyd, pangarap mo? Yes, pangarap ko rin po siya makatrabaho. Si Ate Clau din po, pangarap ko rin siya makatrabaho. Miss Vilma Santos. Kasi nabigyan po ng pagkakataon na makatrabaho na po si Nora Honor. So, okay. Miss Lorna, nakatrabaho ko na rin. So, sila po yung sana, hopefully soon. That time, bata ka pa? Mga young Lorna, young Vilma? Young Nora? Si Mami LT po, nakatrabaho ko po siya asentado. Okay. Tapos, lagi naman po kami nakikita, quick, rin po kami trabaho sa Provinciano. Oo. Pero sila, Miss Nora po, sa movie po, napasama po ako sa movie nila ni Coco na Padre de Familia. So, nagkaroon po ako ng opportunity na makatrabaho siya kahit Oo. paano. Diba? So ano nangyari after that, yung mga naging ka na, award-winning actress ka na. Alam ko yung mga awards mo, ha? Pamas, Gawad Tanglaw, may box office pa nga ganyan na Salamat awards, po. di ba? So ano na itulong sa'yo noon? Anong naging inspiration mo after that? Siguro po kasi blessed po ako na nabibigyan po ako ng mga roles na gusto ko po at yung tipong kaya ko po. Kasi ang lagi ko pong takot, mahihain po talaga ako Yung totoo, mahihain ako. So pag may mga roles po na naaalok sa akin na hindi ako 100% komportable, Oo. natatanggihan ko po siya. Hindi dahil sa ayoko yung proyekto, but because alam ko hindi ko mabibigay 100% yung kakayanan ko. Hindi ko po siya nagugo. Blessed din po ako na napasama ako sa Dreamscape kay Sir Deo. Kasi lahat po pag tinitingnan po yung mga nagawa ko po, lahat yun kay Sir Deo Oo nga. So talagang, ang naging, kung matatawag filmography, yung pinaka sa TV po natin, Sir Deo naging part ng Nahon journey. ka talaga as an actress di ba? Yun ang pinaka-blessing talaga Yes, sa'yo. blessing po Kaya talaga. ngayon nandito ka sa ganitong posisyon. So, yumama na ba ng husto si Julia Montes sa pagiging artista? Nakaluwag-luwag lang po. Kumbaga, pag may mga gusto ng mabiling pagkain, nakakabili na. Kasi lagi ko kinukwento sa mga kaibigan ko po, ang hugot na tinatawag namin before. Siyempre, laki ako sa Pandakan po. Oo, tayo. Yes po. Meron po kaming 5-6. Di ba? Uso-uso sa Pandakan yung rumorolyo na Oo. nagpa 5-6 nagmomotor. So, laki po kami sa 5-6. Siyempre, may mga utang din po kami ng lola ko. Dahil lola ko lang po yung tumaguyod sa amin. Si mama ko naman ever Oo. since walang work. So, parang hindi rin po talaga kami well-off. May pagkakataon na yung kakainin namin noodles lang sa tindahan, Oo. bibili ng delata sa tindahan. So, depende yun sa magiging opportunity ng Oo. customer ng lola ko. So, pag mababa yung customer, wala kaming proper food. Pinang-uutang po talaga namin. So, ngayong nakaluwag-luwag, yun yung pinakamasasabi kong luho. Oo. Mahilig akong kumain. Kumain, Tapos gusto ko maraming pagkain. Gusto ko Tama. sama-sama kumakain. Oo. Yung ganun po yung naging... Ano yung trabaho ng lola mo that time? Nagpa-parlor po siya. So doon na nga sa British parlor siya. na pinatayo mo later on, di ba? Yes, nagpaano po kami sa kanya. Oo. Pero pinastop ko na po siya ngayon kasi syempre, Oo. sabi ko mag-relax-relax naman na siya Oo, para naman relax na ma-enjoy siya. niya na Oo. yung... So kasama mo na siya? Yes po. Hindi na sa Pandakan yan? Hindi na po. Oo. Kasama ka na. So bongga, no? Anong mga naging negosyo mo na dahil nga umasenso ka na ng gusto? Plug mo na rin. Pwede Ayun mo na. po. Meron po kaming Swiss Proli gummies po siya. Meron po Oo. tayo apple cider vinegar. Saka yung melatonin pampatulog po, night gummies. Marami rin po kaming papalabas na product line pa. Pipeline po na products. Soon i-announce po namin yun. And then, may food din po. Take-out food store. Tapos ngayon po, bago namin pinapasok yung production, tumutulong-tulong po kay nga. Coco. Oo. Ganyan. So yun na nga ang role mo kay Coco ngayon. Hindi lang kabiyak, kundi parte na ng produksyon. At leading lady pa, di ba? So eto, hindi ko pa ito natanong. Gusto ko malaman, paano kayo nagkilala ni Coco?
Ay, maganda yung kwento namin Sige po. nga. Kasi normally po, ang alam ng tao, nagkakilala kami, walang hanggan na. Okay. Pero dati pa po, bilang raketista rin tong si Coco, raketista rin po ako. Lahat po ng mga pay after na pwede naming pagkakitaan ni Lola, magtatrabaho talaga kami ni Lola ko. Nagkataon po, sa RPN 9, meron pong pangarap kong jackpot. Okay. Yun yung pangalan ng show. Oo. So, doon po kami nagkataon na magkatrabaho. Pero ang partner po niya doon, si Ate Ay sa Marquez pa, Okay, hindi ako. oo. Tapos pinsan ako ni Ate Ay sa Marquez. Sa character. Yes po. Tapos lagi ko lang silang kasama sa standby. Tapos si Kuya Ryan, yung kapatid po niya, kasama namin. Kami magkakabonding. Hanggang sa doon po nabuo yung friendship. Oo. Kaya nung nagkatrabaho kami sa Walang Hanggan, prior to that, magkakilala na talaga kami. Yung Walang Hanggan, big star na kayo? Ako po nagsisimula pa lang kasi pagkatapos po yun ng Mara Clara na growing up. Tapos yun po yung next big break ulit, Walang Hanggan. Medyo malaki ka na rin. No? Si Coco, sikat na Yes naman. po, yes po. Kaya nung nakatrabaho ko siya doon, ang biruan namin, kasi masungit siya noon eh. Oo. Kasi nga, base sa kwento niya sa ibang interview, dahil nga binastad ko siya, kaya niya ako sinusungitan. Pero nung time kasi na yun, malaking artista na talaga siya. So sa akin po, nahihiya talaga ako sa kanya. So syempre iba yung feeling na makakatrabaho ko siya. At bilang nagsisimula po ako sa industriya nun, teenager na nagkaroon ng magandang role sa Walang Hanggan, parang sa akin, big jump yun and big opportunity. So lahat ng mga cast po na kasama namin doon, na-overwhelm po talaga ako. Pero blessed naman ako kasi lahat sila nakatrabaho. Oo. So, nung time na yun, totoong binasad mo nga siya. Opo. So, una pa lang, hindi mo siya type? Parang gano'n? Hindi po, type naman po. Oo. Gwapo si Coco ever Oo. since eh. Oo. Pero Saka syempre mabait, po, opo. Ang niligawan niya kasi talagang una, si Lola ko. So, wala pa yung focus ko dun sa pagbo-boyfriend that Oo. time. Kuya, alam mo yun ang isa pang common sa inyong dalawa. Pareho kayong lumaki sa lola. Actually, isa po yun Diba? talaga. Yun yung parang common love namin sa mga lola namin na nagpabind din sa amin. Oo, pag pinagtagpo talaga kayo, no? Ngayon, ano ang buhay? Kumusta ang buhay with Coco ngayon na present time? Ngayon po, I can say siguro dahil mas nagiging open din po kami, mas nasasabi ko na I'm super blessed. Oo. Marami kasing pagkakataon po sa life, kundi naman fairy tale po yung buhay ko eh. Yun nga, from laki sa hirap kami, and then ang daming struggles, di rin naman po perfect ang pamilya ko. May pagkakataon na umabot sa punto na hindi ko ine-expect si Coco yung laging nagsisave sa akin. Oo. Kaya for a time, kung maaalala po ng iba, may interview ako kay Tito Boy, ang nabanggit ko sa kanya kung ano si Coco, Knight in Shining Armor. May isang specific scenario po sa buhay ko Ayan, na sige, kwento. si Coco yung dumating para i-save ako sa specific pagkakataon na yun. So parang nung time na yun, na-realize ko na parang iba talaga tong taong to. Talagang padala sa'yo. Opo. Kasi dati po, ang prayer ko, nawatoto ko nila Kuya Mac, ang prayer ko lang, wala po akong specific na wini-wish na sana maging ganito ako, kalaking ganito, or sana matupad ko yung ganito. It's more of, gusto ko may mag-alaga naman sa akin. So, syempre, lumaki nga po ako sa ibang setup ng family po namin. Tapos, bata pa lang, 5 years old pa lang, nagtatrabaho na ako. So, umabot lang po ako sa punto na yung prayer ko. Minsan, di naiiwasan, tao ka lang napapagod. Tama. Sana may mag-alaga sa akin. Tapos, nung time na yun, pag nare-realize ko po ngayon na pag-uusapan, si Coco yung binigay talaga ni Lord. Mismo. Naniniwala ako dyan. So, ano siya? Kung pwede mo lang i-share, yung particular na sitwasyong dumating siya as your shining armor. Si mama ko po kasi, syempre dahil deaf and mute po siya, may personal struggle din naman po siya. So may alitang malaki sa bahay na kailangan namin i-secure ng kapatid ko yung sarili namin. Oo. So umabot sa point, umalis kami, bisperas yun ng Pasko, December 24, umalis kami. Tapos nag-park lang kami sa gasoline station. Tapos humihinga lang kami. Sa gulat ako, dumadating na siya. Hindi ko siya sinabihan. Etong napakabait at napakagaling kong PA, kakontak pala si Coco. So parang nag-update siya sa nangyari sa bahay. Tapos yun, ano po yun, galing pa sa trabaho si Coco. If pagkakaalala ko, trabaho, tas may party, so hindi pa siya okay, pero dumiretso siya sa akin para lang tulungan kami. Mga anong era na yan ang buhay niyong dalawa? Siguro po ano na to, Big star na rin during siya. Walang Hanggan o after Walang Hanggan, parang ganun po. Kasi nakatira pa ako that time, Cainta. Imagine, nakatira siya sa Quezon City, binabiyahe pa po niya yun. Kailan mo na-realize na, ito na siya, mahal ko na siya?
parang matagal na rin naman po. Hindi ko na masabi specific moment, pero kasi nga si Coco po ever since, inalagaan niya na yung lola ko. Yun na yung plus factor na nakita ko sa kanya na parang ibang klase itong lalaking to. Siyempre dati may mga naniligaw-ligaw naman, pero hindi ko nakitaan kung papaano niya alagaan si lola ko. Tama. So yun yung mga naging plus factor po ni Coco. So that time, maraming kasabay si Coco na nanliligaw. Ready ka bang marinig yun? Medyo meron naman po pa ilan-ilan. Oo Hindi nga. naman marami. Pero artista din. May ibang artista. Okay. Hindi ko natatanong yan. Wag na po. Right. So, para sa'yo na lang yun. Oo. So, nung kayo na nga ni Coco, kailan mo naman nasabi na parang eto na siya talaga sa buhay ko? Siguro po, syempre sa relationship, lagi natin sinasabi, wala namang perfect na parang fairy tale relationship. Yung sa amin po kasi, unique kasi, bata po ako mag-isip, hindi pa ako mature sa ibang bagay. Siya po yung nag-guide din sa akin kahit papano. So, meron din kaming, dati hindi ako pala text, hindi ako pala update. Tapos siya, natatampo siya doon kasi, syempre nag-aalala siya sa akin. Sobrang maalalahanin po ni Coco. So, yung mga simpleng ganun, may mga hindi kami pagkakaunawaan. Pero, moving forward po, habang nasa relationship po kami, nare-realize ko na, ito pala yung real love na tinatawag na aalagaan ka, na which is, babalik ko po doon sa sinabi ko kanina, na pinagdadasal ko. Kaya nung time na yun, nagsisimula kami, parang sabi ko, parang siya na. So every time na hindi kami pagkakaunawaan, ang prayers ko lang lagi kay Lord, kung hindi po kami para sa isa't isa, paghiwalayin nyo na early as now, para habang maaga pa, mas kayanin mo pa. Pero blessed naman po kami na up to now, magkasama pa rin naman Pero po kaya kami. ganun si Coco kasi Scorpion siya eh. Yes, strong November 1, personality. tama? Yes po. Ikaw in Pisces kaya March 19. Yes po. 1995, di ba? Yes, super sakto po. Opo. Kasi matandain ako sa mga birthday. Pag nabasa ko na, alam ko na. Ayun po. Kaya medyo compliment din po kami. Hindi, totoo. Compliment. Kasi Scorpio din ako eh. Kailan po kayo? October 28. Okay. So, yun. Ngayon, nung eto na, okay na kayo ni Coco, bakit matagal bago nyo inilabas sa publiko? Paano po ba? Siguro kasi kami po yung tipo ng tao na mahihain po talaga kami. Okay. Tapos, private din po kaming Tama. tao. Hindi naman dahil sa... Hindi, actually, yan ang lagi sinasabi ni Coco. Opo. Hanggang dito nga sinasabihan niya ako na alam ko naman daw na yung mga itatanong, pero alam ko yung hindi. Opo. Kasi ang I ano po respect namin... that, syempre. Ang rule lang po namin, parang kung ano lang po yung sa amin, parang sa amin na lang po. Kasi di ba minsan po sa Hindi. industriya natin, Totoo. magulo na po eh. Parang... Kaya rin po kami siguro tumagal kasi yun po yung naging factor namin na pinanatili namin sa amin. So, minsan pag may mga happiness or may hindi pagkakaunawaan, nadideal namin ng kami lang. Pag marami rin po kasi tayong pinapasok, di ba? Minsan mas gumugulo. Totoo yun. Totoong So, totoo yun ka lang dyan. naman. Oo. Pero 11 years, no, bago nyo ni-reveal. Nung 2023. 2023 lang Oo, ba kami 2023 yun. Para kasing sa amin po, what you see is what you get. Oo. Pero before po, yun nga, dahil ayaw lang po namin din na pag-uusapan minsan. Oo, pero wala rin nahihiya naman kami. kasing masyadong nakikita. Opo. Ang galing niya magdala nga eh. Kaya nung in-announce na ni Coco kayong dalawa, ano talaga yun? Maski nga po ako nagulat eh, di ba? Oo, Kuya Ma? surprise. Kasi sinabi na yun, okay. Surprise, big deal yun, di ba? So, question, anong moment na lalo mong minamahal si Coco? Every moment. Hindi. Actually po, araw-araw po, lalo ngayon na magkatrabaho pa kami, lalo ako na-amaze sa kanya kasi siya po yung tipo ng tao na sobrang dami-dami na nasa plate niya. Sabi ko nga sa kanya, siya yung ang daming hat na suot ngayon. Oo, di ba? Opo, tapos Producer, magkakalaban pa writer, yun. director, actor. Tapos yun po, di ba, medyo kanya-kanya po ng goals ang bawat isa. Pero siya, lahat siya po yun. Oo. Pero na-amaze ako kasi Kaya niya eh. sobra po. Ako rin mismo nakikita ko, ay, ang galing naman ito. Totoo. Pati pag pinapakita kung paano siya mag-direct. Sobra po. Gift mahusay, talaga. Gift talaga. Gift talaga, sa kanya. no? Ayun. So, kailan mo naman siya hindi masyadong gusto? Kung may moment mang gano'n. Siguro hindi ko siya gusto kapag hindi siya nagpapahinga. Which is hindi siya yeah. nagpapahinga. Naaawa po kasi ako sa kanya kasi Oo, minsan hindi, totoo. parang kinukuha na lang siya ng antok niya sa kahit saang upuan. Kasi Oo. nga, hindi na rin po kinakaya ng katawan niya. Pero wala, mahal niya po yung trabaho niya. Saka ang lagi niya kasing mindset po. Pag tumigil siya sa work,
kaya niyan. Pero paano po yung buong team? Siyempre, iniisip na lahat may trabaho dapat. Eh, ikaw naman, paano mo siya minamahal? Yung style mo? Love language mo? Nung motorcade ko lang po na-realize na ang love language ko po pala is service. Parang maasikaso po ako in terms of kung ano-anong kaya kong maitulong kay Sa kanya. Sa kanya po. So, yun yung parang way of showing ko ng love sa kanya. Kasi mahihiyain ako, di rin ako verbal. Pero yung service in terms of lahat ng pwede makagaan sa kanya. Tapos kung ano yung pwedeng... Ngayon kasi dahil natatry ko nang hindi maging mahihiyain, asikasuhin siya, naaasikaso ko na rin siya. So, yung mga ganung bagay po. Ano ang pwedeng mangyari na lalo't lalo mo pa siyang mamahalin? Isang particular eksena. Siguro po, wala kasi araw-araw po kasi lalo ko talaga nararamdaman na kamahal-mahal talaga si Coco kasi nga... Kasi effortless, no? Opo sobrang maalalahanin. Hindi lang po ako, pati pamilya ko, iniisip niya. So yun pa lang po kasi, at lagi ko sinasabi sa kanya, pag ang babae nagsasabi ng qualities ng lalaki, madalas nating sinasabi po, di ba, parang family-oriented. Sabi ko sa kanya, alam mo ikaw yung totoong family-oriented. Tama. Kasi maaring hindi pa nasasabi to sa interviews, pero lahat kasi ng family niya, na-settle niya talaga. So, sobra doon palang na-amaze ako na ibang klaseng tao talaga si Coco mag-isip. Kasi hindi lang pang sarili, laging pang kalahatan. Tapos, lahat ng pamilya, hindi na mag-isip ng kung ano man. Lahat yun nakaayos na. Kumbaga, kahit ano man mangyari sa bawat isa, alam mong maayos ang lahat. Hypothetical. Ano ang pwede niyang gawing hindi mo mapapatawad? Nako. Game. Mambabae. Okay. Pagka ginawa niya yan ngayon, magtago na siya. Hindi, joke lang. In character, samahan ko lang. May mga ano ba? Suspecha ka? Wala. Ay, hindi. Si Ko ngayon mabait. At dapat mabait si Ko ngayon. And then, syempre, hindi maiwasan sa gwapo ni Coco. Meron naman po maaligid. Pero, ano naman, paano niya hinahandle? Takot na lang si Ko. Si Coco na lang yung paano niya hinahandle? Napag-uusapan niyo? Opo. Open naman si Ko po. Actually, yung kinaganda sa relationship ko namin, mag-best friend kami. Ang sinasabi niya, mabait nga ako eh. Kasi may joke yan pagka tinatanong niya siya, wala nga akong ginagawa, ganito lang oh. Kumbaga, ang joke is, walang titignan, walang pakikinggan, walang bulag, pipit, bingi, yun ang sabi niya. So yung mga maaligid artista din? Meron pong artista, meron din namang hindi. No? Paano mo tinatanggap? Sa akin po siya eh. So, Oo nga. hi girls lang. Hi girls. Hindi, siguro po, yun nga po, ang blessed po ako sa relationship namin ni Coco. Secured kami sa isa't isa kasi umabot na po kami sa level na secured kami dahil alam mo na ito yung way of love, ito yung personality ng tao na kasama mo. Alam mo na kumbaga yung paghinga pa lang ng tao eh. So parang mawawala. Dati nung bata po ako, syempre di may iwasan, magsiselos ka, mag-iisip ka. Pero siya po yung nagsisecure din naman sa akin. So ngayon, I can say secure naman po. Ikaw ba hindi ka ang tipong babaeng mukhang manunugod? Pag may nahuli ka kunwari kay Coco, hypothetical naman to. Hindi po. Actually, hindi po talaga. Ano gagawin mo pag may ganon? Ngingitian ko pa. Yung kill them with kindness po ang rule ko in life eh. Kumbaga, ngingitian ko pa kasi parang feeling ko naman po, whatever it is, labas naman ako doon. Kung pasukin man yun ng karelasyon ko, kung si Coco or whoever, di ba po? It's a choice eh. Ang mindset ko po in life, lahat ng ginagawa natin, good or bad, it's a choice. So, kung umabot doon, choice nila yun. Napipicture mo ba na siya na talaga habang panahon, habang buhay? Hanggang sa kabilang buhay? Sana po. Siyempre, yun ang prayers natin at tinatrabaho natin araw-araw. Blessed lang rin po kami na center namin si God. So, parang sa lahat po ng pinagdadaanan namin, good or bad, ups and downs, lagi lang prayer. Tingin ko yun po yung pinaka-greatest foundation para sa relationship eh. Na nagpapatibay, no? Yung Opo, saka yung faith. Yun po. Ay, nako, naiyak ko. Tumululuha ko. May balak kayo magpakasal na pag-uusapan? Nako po. Yan po. May ano po ako eh. Si Ko po sobrang ano yan. Sobrang
grabe mag-isip sa future. Mm. Pero lagi ko sinasabi sa kanya, relax lang siya kasi mahaba pa naman ang panahon. Oo, bata Pwede pa tayo, opo, bata pa. Oo. Ang dami pa nating gustong gawin in life. Kumbaga no pressure. Kasi parang sabi ko nga po, lahat naman po nung nangyayari sa amin ngayon, parang ganun na rin naman. Oo. So, okay Tama. na. Pero napag-uusapan? Opo, mapag-uusapan po. So, anong dream wedding mo kung sakali? Nabanggit ko sa kanya dati, parang sa walang hanggan. Ano Kasi yun? memorable sa akin yun eh. Oo. Dahil yun yung wedding namin sa scene. Oo. Simple lang po, old church sa Manila, tapos San Agustin, tapos all white lang, tapos lahat lang ng tao naka barong, naka modern Filipiniana. Ganun po yung vibe na gusto ko. Ang simple mo talaga, no? Pero maganda kasi ang wedding naman nasa puso yan. Opo. Yung pagmamahalan nyo talagang dalawa, di ba? So, sino si Sam sa Sigabo? Si Samantha Jacinto po sa Sigabo ay isang NCIA agent na anak po ni Tito Edu Manzano, Carmi Martin. Lumaki po kami sa maayos at ano ba yun? Mayaman ba ang term kinila Samantha? Mayaman na pamilya kasi may luxury car, meron naman ding magandang bahay. Tapos po, parang lumaki po si Samantha na perfectionist kasi syempre, ex-general po yung tatay ko. So, laging may expectations. Tapos, eto, sa mundo ko, meron kaming mga mission na gagawin. Doon ko sa isang mission na Meet Sigabo, which is played by Coco Martin. Nasa trailer, bigla ka niyang hinalikan. Oo nga eh, naka-chancing po ako doon eh. So, how exciting yung role for you? Una po yung totoo, kinakabahan ako. Kasi syempre working with Coco. Yes. Tapos, excited din syempre kasi working with Coco, super dream come true po yan. I can say as artista po, masasabi ko na dream come true kasi si Coco, pagka gumawa po siya ng character, walang small roles. Oo. Lagi siyang merong dadaanan yung kwento, malaking importante ang bawat isa na character na kasama sa show. So, sabi ko nung malaman kong makakasama ko siya, syempre excited po ako. Oo, leading lady, di ba? Oo nga Hindi lang eh. sa totoong buhay, pati na sa teleserye na. Exciting po. Magbabalik talaga sa prime time na number 1 na naman yan for sure. Yung nauna, 7 years, 3 years. Ito, hindi natin alam, matagal na naman to, di ba? Sana po sa suporta ng mga tao. Oo naman, yung motorcade nyo, dinudumog, di ba? Salamat nga po. Grabe po, saludo po ako sa mga kapwa nating kapamilya po na Oo. nag-aantay sa init. Kasi imagine niyo po, nagsa-start kami normally 1 p.m. Hanggang dumilim po yan, nandyan pa rin sila, nakapila. Sobrang nakakatuwa. Baklaran, Cavite, di ba? Opo. Nakita ko naman na subaybayan ko. Ayun, so ano pang ina-expect mo sa karir mo in the near future? Ako po, well, sana po makapag-play pa po ng mga roles na makaka-inspire ng tao. Tapos, ma-explore ko pa po yung mga po pwede pang mga kinakatakutan kong role magawa ko. Kasi sobra ko nga pong mahiyain. So, may mga roles po ako na ang dami ko rin po natanggihan na hopefully this year onwards, mas maging bolder po in terms of harapin yung fears ko sa Tama. pagiging mahiyain, sa kung ano yung magiging roles pa in the future. Papayag ba naman si Coco kung, let's say, bolder yung role? Bolder in the sense, ano lang naman po. Kasi ako din po mismo, Yung challenge lang. oo, yung challenge challenging. lang po. Kasi maano rin po ako, dalagang Pilipina ang feeling ko eh. Kumbaga, meron po ako mga ano rin po talaga in life, mga gagawin at hindi gagawin. So, no kissing scenes? Well, kissing scenes naman po ako. But depende po, ang rule ko lang naman po, depende po sa role at sa scene kung talagang kailangan siya. Pero pag yung parang dahil magkikiss lang, medyo yun po yung tinatanggihan ko po. Yun na nga. Bed scenes. Na hindi si Coco, Kahit nga po si Coco, hirap na hirap po ako eh. Kasi Okay. hindi po siya talaga madali. At saludo po ako sa mga artista kasi talagang ang hirap-hirap po niyang gawin. At imagine ninyo may mga camera, may mga tao. Oo. Ako po personally, hindi po ako komportable talaga. Sa personalidad ko as Mara or Julian na kilala ng tao, di rin po talaga komportable. Pero pag kailangan po ng role, syempre ginagawa ko naman po. Sino nakikita mong hanggang ngayon kakumpetensya mo as an actress? Ever since po, medyo baka po hindi maniwala yung iba, pero di po ako tumitingin na kompetensya po sa trabaho eh. Okay. Ang lagi ko pong goal, teamwork. Kasi po sa isang eksena po, pag hindi ka po nakipag-gel sa co-actor mo,
hindi rin po mag-work yung eksena. Kunyari po, sabihin niyo nang napuri po ako sa isang eksena, hindi ko po sinasabing ako yun. Laging kami yun. Kasi nga, hindi ko po magagawa yung reaction ko kung hindi po nag-react yung co-actor ko. Laging dahil yun sa co-actors ko. So, kung ano man po yung napapansin na nabibigyan ng positive comment, dahil po yun sa mga co-actor. Pero hindi, in general, kasi sa showbiz, mas nagtatagumpay at mas sumisikat daw yung may ka-arc rival. Kunwari, Nora Vilma, Opo. Sharon Maricel, Claudine Judy Sa Ann. akin, naging iba po kasi yung naging path ko po eh. Okay. Blessed po ako nga, gaya po na sabi ko kanina, si Sir Deo kasi may iba po siyang binibigay sa akin trabaho. Like, 17 pa lang po ako nung walang hanggan. Yun na yung role ko. Pero yung mga kabatch ko po, galing kami sa teen show. So, blessed po ako sa mga opportunities. So, hindi ko siya masabi na may ka-rival or parang meron akong tinitignan ganun. Kasi, blessed na po ako sa So, mga never roles. naging Catherine Bernardo? Hindi po. Or ano yan, si Nadine Lustre. Hindi Kasi there was a po. time minamatch ka rin kay Nadine Lustre. Ano po Kasi eh? yung level ng pagiging actress nyo. Salamat po. Actually, blessed lang po kami. Like, pag sinabi niyo pong Catherine at Nadine, may mga kanya-kanya po kaming mga, mismo. genre kumbaga or parang ginagawang trabaho. So, kanya-kanya rin po kami. At blessed po rin sila sa mga fans po na sumusuporta at sa amin din po na naniniwala sa kakayanan namin. So, yun po. Parang never po talaga ako naisip. That's nice, di ba? Ang ganda ng trailer ng Sigabo. So, palabas na siya. By Monday, palabas na siya. Tapos tuloy-tuloy na uli. Magbabalik kayo. Si Coco sa primetime, kasama ka. Yes. So, invite mo ang ating mga kapamilya. Hello At kapatid. Dahil alam ko, ipalalabas din sa Yes, TV5 at sa maraming channel. Ayan po, sa ating mga kapamilya, sana po supportahan niyo po ang Coco Martin Sigabo dahil mapapanood niyo po ito sa All TV, A to Z, Kapamilya Online Live, Kapamilya Channel, YouTube, iWant, at sa maraming po pong iba at syempre sa TV5. Sana po pakatutukan niyo po, 8 p.m. po yan, June 22 na po. Sana po supportahan niyo po si Coco dahil sobra pong pinagkahirapan to ni Coco. Panonoorin natin lahat Thank yan. you Hindi po. nila palalagpasin. Salamat. So, Julia, tuwing nag-e-end ang show, binibigyan ko ng chance ang guest ko na tanungin din ako ng any question, no holds barred. Kasi sinagot mo lahat ng tanong ko eh. So, it's about time na tanungin mo ako ng Opo. isang tanong na... Excited ako dito po. Ang question ko po dito, kasi di ba nagde-direct ka po? at nag-i-script. Yes po. Gusto nyo rin po ba akong ma-direct in the future? Of course, Diyos ko, ba't naman hindi? Talagang pangarap. Alam mo, lagi ako natutuwa kung binabasa mo yung mga post ko sa Facebook. Kasi dati, nung entertainment writer pa ako, hindi na uso eh, nasa Facebook na lang eh. Sinusulat-sulat na kita hanggang ngayon. Salamat. Pag napapanood kitang mahusay yung pagkaganap mo, Thank you po. sinasabi ko talagang magaling kang actress. At lagi akong natutuwa. Ito alam to ng mga viewers ko, followers ko. Sinasabi ko talaga kung sino yung mga magagaling na artista para sa akin at kasama ka doon. Salamat po. So, May isa pa po ako tanong. Pwede pa po ba? Sige. Kung sakali naman pong ide-direct nyo po yung Oo. movie na yon or Oo. palabas po na yan, Oo. ano naman po Movie. yung naiisip nyong isulat na role or kwento na magiging ide-direct nyo po sa akin? Ay, ang ganda ng tanong. Eh, di ba sabi mo nga parang mas gusto mo yung challenging na hindi mo pa nagawa? Parang bagay sa personality mo. As an actress, hindi personal na buhay, as an actress, parang bagay sa iyo maging kabit. So, ano to? Kwento ng kabit, parang ito, kasi hindi mo, para malinaw din sa audience. Kasi si Vilma Santos may ginawang ganyan, relasyon. Ay, yes! 1978, Ismael Bernal, Christopher De Leon, nag-Grand Slam siya. Siya ang kauna-unahang Grand Slam actress sa kwento ng kabit. Dito, ang kabit, parang yung gagawin ko sa'yo, ikiklaim ko na, gagawin ko for you. Bida kontra bida siya. Bida in a sense na hindi mo naman gino-glorify yung kabit, pero pinapakita mo yung mga magaganda ring dahilan bakit kailangan niyang maging kabit. Ganda, no? Hindi mo siya huhusgahan o hindi natin siya huhusgahan. May katwiran din siya. Maaring nang agaw siya, hindi siya legal na asawa. Pero may reason bakit siya naging kabit. Yun ang ipapakita ng
pelikula. Kaya yung karakter mo, kahit kabet, sympathetic pa rin. Ganda. Yung talagang susundan pa rin ng tao at hindi ka kapandidirian kasi yung puso mo ang nakikita bilang kabet. Ang ganda nun. Oo, di ba? Looking forward dyan dito Oo, di ba? Ano kaya magandang title niyan? Kahit hindi akin. Ay, ang ano na po? Di ba? Kaya ba na schedule yan? Tara Oo. na, oh. Ang Uy, ganda naisip nito. ko na ngayon lahat yan. Ganda Ah. po. Yang kahit hindi akin, kahit hindi ka, ano? Kahit hindi akin. Kahit hindi akin, pag Star Cinema yan, di ba? ganda. Pag indie film kasi normally one word, saka mas malalim. Oo nga po. Kasiping, pwede. Pagka-indie. Pag indie, pero mas maganda yung kahit hindi akin. Ang ganda po. Di ba? Thank you po for answering my question. Oo, di ba? Thank you din. Thank you po. Nagkaharap Thank you. tayo. Ngayon, meron akong mga giveaway from our sponsors. Pag casual ka lang, may t-shirt na maganda from Thank Inspi you po. Studio. May cup pa. Thank you po. Yan. Saka ito, fan. Pamaypay. Sakto, mainit. Oo nga. Thank At you meron po. kang pamunas at kolon-kolon pag Thank you po. nagmo-motorcade ka. Sakto From to, Inspi motorcade. Studio yan, ang ating mabuting sponsor. Dito mo raw ilalagay. Thank you po. Thank Naman you yan. din. Ayan, maraming salamat. Nag-enjoy ba kayo sa kwentuhan namin ni Julia Montes? Panoorin nyo ang Sigabo, ha? Talagang napakagandang teleserye ngayon na si Coco Martin mismo ang sumulat. At siya rin ang nag-direct at siya rin ang bida. Ang action king ng henerasyong ito. Samantalang si Julia Montes naman, ang prime actress. Diba? Maraming salamat sa pagtangkilik lagi sa Direct Kwentuhan with Ronald Carvalho. Salamat sa Laccent Hotel kahit wala tayo doon ngayon dahil special ang episode na ito. Salamat din kay Leonardo Dadibas na gumawa na naman ng aking magandang shirt and complete outfit. Leonardo Dadibas sa Bautista Street sa Makati City. At of course, si Elmer Pacificar, ang aking friend, na wala man siya dito ngayon dahil busy siya at meron siyang Elmer Salon sa kanila sa Quezon City din. Suportahan nyo yan. E-Salon by Elmer Pacificar. Yun. At of course, kay Dante Castillo, ang managing director ng Inspi Studio na pinamimigay ang ating binibigyan ng ating mga bisitang artista gaya ng mga binigay natin kay Julia Montes. Ayan, at marami pa kaming ibang sponsors this coming shows. Kailangan makita nyo yung ipamimigay din nila. Maraming salamat, di ba? Direct Kwentuhan, katotohanan, walang etchingan. Ito ang Direct Kwentuhan, mga tanong ng bayan, dito'y may kasagutan. Katotohanan ng ilaw sa gitna ng dilim, mga lihim ng industriya ilalantad din. Ito ang Direct Kwentuhan, kung saan ang bituin marunong ding kabahan. Kapag gumandar na ang ilaw, kuha ng lente, lahat ng tinatago lalabas sa eksene. Sino bang nanggo? Sino ang tunay na bida? Sino ang mahilig mang-gaslight sa gitna ng eksena? Walang paborito rito, kahit sino pwedeng tanungin. Basta handang tumingin sa mata, handang aminin may mali rin. Ito